Salye. Nag-appeal lang po ako na yes kasi hindi ko po pinasa. Kasi po, lasing na po ako noon. Ayun na po masasabi ko, ay hindi ko po ninom. Sinayang niya ang pagkakataon bilang isang brand endorser matapos niyang laitin si Stel, ang isang miyembro ng SB19 na kung saan tinawag niya itong pangit. So, ito ang isang pinaka-importanting lesson para sa ating mga content creators at sa mga nagbabalak na maging vlogger na maging maingat sa mga sinasabi natin, lalo na kapag gumagawa tayo ng content at ina-upload natin sa social media. At dahil dyan, nawalan na ng endorsement si Stella Salye dahil naglabas na ng pahayag or official statement ng CEO ng Fresh Formula and Colorette na sinasabi nila na pinuputol na nila ang ugnayan nila kay Stella Salye bilang brand ambassador. Kasi basahin ko lang yung konting details dito, no? So sabi ng CEO, having faced public scrutiny for my appearance, I have always championed self-love and empowerment. These values are core to our beauty standards. Due to recent events with one of our ambassadors, Colorette takes a firm stance against bullying and shaming, and we are disengaging from Stella. As brands that we have embraced inclusivity since day one, Colorette and Fresh Formula believe in celebrating everyone's beauty in all ways. And always, ayan. So, nawala na siya ng endorsement and hindi ko alam kung mag-a-appeal siya o kaya hindi ko alam kung ano pang mangyayari. At dahil dito, nagbigay din ng public apology si Stella Salye. Sabi niya dito, magandang araw po sa lahat. Gusto ko po sanang ang pagkakataon na ito upang i-address ang mga disrespectful and inappropriate posts sa akin pong na-share gamit ang aking account. So unang-una po sa lahat, gusto ko pong humingi ng paumanhin direkta mismo kay Stel ng SB19 at sa mga taong nasaktan ko dahil sa aking mga pahayag. Ako po ang nag-take full responsibility sa aking nagawang pahayag at naiintindihan ko po na pwede maging impact ito kay Stel. Humihingi po ako ng sorry dahil maging ako po ay biktima rin ng bullying. And then gusto ko rin po sanang humingi ng tawad sa mga taong sumuporta sa akin na aking na-disappoint. Alam ko pong masakit po sa inyong makita na ang taong sinusuportahan nyo ay may involved sa ganitong issue. Walang alam ang mga taong nakapaligid sa akin at nakadikit sa pangalan ko. And then yung last paragraph, hindi po ako gagawa ng kahit anong dahilan para depensahan po ang aking sarili dahil alam ko pong walang rason ang pwede makapag-justify ng mga salitang nabitawan ko. And then, maraming salamat po at paumanhin pong muli. Hashtag naparusahan po ako. Si Stella Salye ay isang rising content creator kasi medyo marami na rin yung kanyang following, no? And I believe malapit na siyang pumalo sa 100,000 followers sa Facebook. Pero mas marami yung kanyang following dito sa kanyang TikTok account na 260,000 followers or aakyat pa yan. So, i-check natin kung ano yung mga laman ng kanyang social media. So, mag-concentrate tayo sa kanyang TikTok account. Natin itong TikTok account ni Stella Salye. Ayan. So, meron siyang 230,000 followers. So, makikita niyo dyan yung mga information niya sa SOCMEDS. And then, kung makikita nyo dito sa may videos niya, yung latest na upload niya is etong apology. So, babasahin natin itong apology niya. And then, ito yung nag-beach siya. Tapos, ito yung mga kanyang, siguro, I consider it lifestyle content kung tama yung pagkakategorize ko. So, correct me na lang if I'm wrong. So, binabagahagi niya yung life niya dun sa kanilang place, yung mga ginagawa niya. Tapos, kung makikita nyo, syempre, one part ng kanyang lifestyle is nag-night out siya, nagna-night life siya. So, hindi mo maiwasan na meron siyang mga ibang content na medyo tipsy talaga siya na nagko-content. So, magiging impulsive ka talaga kapag under the influence ka of something kapag nagko-content ka. And then here, may mga ibang
videos siya na may mga beauty products, mga ganyan. So, syempre, bilang LGBT, kailangan din natin magpaganda and conscious naman siya sa sarili niya. So, hindi naman niya pinapabayaan yung sarili niya. Kaya, syempre, pinapamper din niya. So, yan yung mga contents ni... May point naman itong nag-comment dito, no? Kasi ang sinabi niya, bigyan naman natin ng second chance si Stella Salle kasi tao din siya na nagkakamali at pwede siyang bumangon ulit. Yun nga lang, may nag-comment sa comment section na hindi kasi nag-iisip ng sinasabi kaya nawalan na ng endorsement. So, yung ganitong klaseng pagkakamali ay dapat na hindi tularan ng iba. Kasi nga, di ba, bilang isang influencer ka, dapat ang ibinabahagi mo ay yung tamang kaugalian, hindi yung panlalait. So, malamang sa malamang, deserve daw niya na matanggalan ng isang brand as being an ambassador. Kasi nga, dahil sa kagagahan niya. Ito naman yung aking reaction. Kapag isa ka sa mga taong matagal na sa pagka-content creation, isang konting pagkakamali mo lang talaga or pagkakamali, maliit man yan or malaki, hahantingin ka talaga niyan forever. Lahat ng susunod na content mo, kahit na magbago ka pa, isisingil or babalik at babalikan ka pa rin, lalong-lalo na sa mga comment section. So, sasabihin nila, ay, di ba yan yun ang lait kay Stel? Kaya, lagot ka talaga. Kumbaga, parang masisira yung mga pinaghirapan mo dahil lang sa isang pagkakamali mo. Maliit man yan or malaki. Kaya, importante talaga na kapag medyo tipsy ka o kaya medyo nasa intoxicated ka, mas maganda na lang na wag mong ituloy or balakin na mag-content. Kasi magiging impulsive ka at magiging aggressive ka talaga kapag medyo may amats ka. So, i-enjoy mo na lang being with your friends, mag-enjoy lang kayo, kaysa naman baka biglang maperwisyo yung pag-vlog mo dahil pinilit mo na mag-content ka na hindi okay yung lagay ng isip mo o kaya yung decision-making skills mo or decision-making mo. Meron akong relatable story. Nung nagsisimula pala ako sa content creation at nanonood ng isang live, may isang content creator din na nagla-live na napansin ko na medyo tipsy siya na nagla-live. Tapos medyo nakita ko yung iniinom niya. So ang nangyari, ni-report siya habang nagla-live and then yung video biglang na-stop. Tapos after ilang weeks, biglang gumawa siya ng bagong account at sinabi niya na na-terminate yung kanyang YouTube channel dahil ni-report siya na nagla-live na medyo may amats. Kasi isa rin yan sa mga rules na kapag nag-vlog ka, maraming batang nanonood, so dapat hindi ka tipsy o kaya yung iniinom mo, ayan, muntik ko nang sabihin, yung mga iniinom mo na medyo spirits na siya na mataas yung alcohol content, dapat hindi mo siya pinapakita kasi maraming batang nanonood at meron talagang magre-report sa'yo. Kawawa naman yung pinaghirapan mo, kawawa yung channel mo. Dahil sa isang iglap, pwedeng mawala yan. At kung tatanungin niyo ako kung bigyan natin siya ng chance, definitely yes. Kasi nga, di ba, totoo yung sinabi ng isang nag-comment na tao rin lang naman tayo na nagkakamali and kapag nagkamali tayo, di ba, humihingi tayo ng tawad. So, of course naman, pagpatuloy lang niya pero wag lang niyang ulitin yung ginawa niyang kagagahan. Ayan. So, that's it guys. I hope may natutunan kayo dito sa video na to. Don't forget to follow me sa Facebook, sa Instagram account ko, The Story of Anthony, and sa Threads, sa YouTube din, sa TikTok. Ayan, ang dami na. So, thank you so much. Be positive and God bless you all.